si RH29 Boy Gonzales kasama si Chairman George Garcia. 29 Boy Gonzales, coming boy! Anthony, Jerry, maraming mga kandidato sa lokal ang hindi nakasunod dito sa tamang paglalagay ng campaign na poster. Dito sa sinasagawang offline na paklas ng COMELEC kasama ang MMDA sa simula dito sa Pretil Market, yung kanto ng Waluna at Tayuman. At merong binaklas dito sila, Chairman, isang malaking poster ng kandidato sa lokal na nakalagay sa gilid ditong footbridge. Footbridge ditong itong nakikita namin eh. Ito yung binabangkas. Malaki yan. Ang laki nga ano. Ang laking pangalan. Ang hirap ibaba ng mga tauhan ng MMDA. Bawal daw ba yan? Bawal daw ba yan? Bawal, kaya binaklas nila ngayon, ilang minuto pa lamang nakakalipas at nagsimula ito kanina pang alas 5 pasado. At ayon kay Chairman Garcia, ang tamang size ng poster pero yung iba hindi naman nakalagay naman sa hindi tamang lugar. At kanina nang makapanayam bago magsimula itong offline na baklas ay nagbabala nga si Chairman na kapag hindi pa tinanggal yung mga campaign poster nila ay maharap sila sa mga election offense. At katuwang nga ng COMELEC ang andito sa pagbabaklas ang MMDA at may kasama sila taga DPWH at mga taga LGU. At hindi kayat ni Chairman Garcia na gumamit lalo na yung karamihan ng mga poster dito, Jerry, Anthony, mga talagang sobrang lalaki. Oo, tsaka dapat daw talaga ay inikayat niya na gumamit yung environmental friendly campaign materials para mapangalagaan na rin yung kalakasan. Mukhang mahirapan kung saan dadalhin to. At ongoing pa itong yung bang footbridge, pwede raw ba talagang lagyan yun? O bawal talaga? Bawal. So hindi lang yung dahil sa size, kundi bawal dun sa footbridge. Sa lugar. Ito, laki-laking pangalan yan. Ano yan? Nakalagay Congressman Manny Lopez. Manny Lopez. District District 1. Incumbent si Congressman Manny Lopez. Hindi, dati siyang congressman, ang kalaban niya sa District 1 si Ernix Junicio, yung incumbent. Okay. So ito pala kumakandidato ngayon. Oo, yan ngayon, kumakandidato ngayon yan. At bukod doon sa malalaki, may mga maliliit talagang tinanggal sa mga hindi dapat talagang lagyan ng mga poster nila. Ano ba sabi ni Chairman? Yan daw ba araw-araw na nilang gagawin hanggang eleksyon na? Wag. Hindi, ano pala, baka wala na silang magawa. Ayun na nga. Kundi magbaklas na lang ng mga poster ng mga kandidato na illegal na inilagay. Pero ito palang pasimula sa buong Pilipinas ito. Nagsimula dito sa ito yung 45 days na campaign ng lokal na mga kandidato. At simetsyempo lang ako ka Jerry dahil sa dinudumog itong si Chairman Wow, sikat. Dinudumog siya ng mga reporter dito sa lugar. Dahil sa kabababalang niya sa footbridge, mula nang tanggalin itong mga poster sa footbridge ay kabababalang at baka mamaya makatsyempo tayo Anthony at Jerry. Makakapanayam natin si Chairman ng George Erwin Garcia. Yan muna, babalik tayo maya-maya. Balik sa inyo, Jerry at Anthony. Thank you, boy! Balikan nga natin si Boy Gonzales. Boy G, come in, boy! Anthony, Jerry, katabi ko na si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. At ano yung napunan nyo, Chairman, dito sa footbridge na napakalaking mga tarpaulin na inilagay ng mga kandidato sa lokal? Magandang umaga po, Captain Jing. Magandang umaga po. Nandito po kami sa Pretil at yun nga po, medyo nagpasimula na tayo ngayong araw na to ng offline bakla sa buong Pilipinas. At siyempre ngayong ding araw na ito po kasi ang pagsisimula ng kampanyahan para sa posisyon na sa lokal. Ngayong araw na to magsisimula rin yung ating mga extending regulasyon kung sa kayo ay kumakandidato sa lokal, 3 piso per registered voter lamang at 5 piso kapag kaya na may partido.
Pag wala naman partido, 5 piso per registered voter. At siyempre, yung mga advertisement sa radyo, TV, dyaryo at kasama ang social media, monitor na po namin Monitor mula na yan. ngayong araw, lalo na sa mga local candidates. Opo. Kanina ho, Chairman, itanong ko kay Boy, wala na ba akong gagawin si Chairman George na kundi magbaklas na lang araw-araw ng mga campaign posters na yan? Jerry, yun nga po yung sabi ko, hindi naman pwedeng araw-araw kami magbabaklas. Parang tinawag na lang kaming commission ng baklas. Ang gagawin po natin, mula bukas, hindi na po kami para magbabaklas at magpapakahirap na ikot ng ikot, Oo. taka ng pawis. Mula po bukas, mag-i-issue na kami ng mga notice to an order to remove campaign material. At 3 araw pagkatapos niyan, pag hindi po nila tinanggal, kaso na lang kami ng kaso, show cause order kaagad, at kaso kaagad kami ng kaso ng election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon at disqualification. Oo. At ganyan na lang po, mas mabilis, papel-papel na lang ang usapan dun eh. Kasi naglalakad kami, pagkatapos pong tanggalin, lalagyan na naman Init-init pa. pinapakasan. Oo. Ay, naglulukuhan na lang po pagka ganun kasi katon yung ka, Jerry. Oo. Tulad niyan, yung mga tinanggal ninyo dyan sa footbridge dyan sa Pritil, dati hindi bawal. Bukod sa yung lugar, at bukod pa doon sa size. So ngayon dahil simula na ng campaign period sa local, mapa lugar at mapa size, parehong bawal. Tama po kayo, katon yung ka, Jerry. Dapat po kasi, tatandaan na lahat yung mga public properties, iiwasan po natin. Yung mga MMDA properties, iiwasan po natin. Footbridge, yung mga flyover, yung mga et cetera na ganyan, iiwasan po natin. Kung gusto niyo po private properties, hindi nga namin pwede matanggalan, nasa pribadong ari-arian, sabi ng Korte Suprema. Pero ang ating pakiusap, ka, Jerry, ay sana malimit naman sila doon sa 2x3 kahit nasa private properties. At siyempre, dapat ang gagamitin yung mga materyales, yung mga environmentally friendly, yung mga biodegradable materials. Pwede pong matunaw at pwede pong ma-recycle. Hindi yung magagamit yung mga plastic na kahit itapon mo ay nako, hindi pong matutunaw. Yan po ay makakasira pa ng ating kalikasan. Pero yung size sa private property, panawagan nyo lang po yun, request nyo lang po yun, Chairman. Tama po kayo kay Jerry. Siyempre, sabi po ng Korte Suprema, nagsimula po yan sa kaso ng Diocese of Bacolod versus Comelec na hindi namin pwedeng galawin na nasa pribadong ari-arian. Dapat irespeto ang nasa pribadong ari-arian. In fact, nagsabi nga ang Korte Suprema, the bigger the better. Because part po yan ng freedom of expression na tinatawag ng ating mga kababayan. Pero siyempre, hindi po sila makapagkakabit ng mga campaign materials sa mga pribadong ari-arian nang wala namang karampatang pahintulot mismo. Yung mismo may-ari ng ari-arian na yan. Yo. Hindi na natin aabalahit. Marami ding kausap to si Chairman. Chairman, basta yung yung vitamin C, wag niyong pababayaan, ha? Oo. Medyo mabigat ang laban. Opo, basta yung recommended nyo na vitamin C, yan lang ang ating iinumin. Bayabas. Bayabas. Salamat po. Thank you, Chairman. Salamat si Dominica Chairman George Erwin Garcia dito sa Pritil Market sa Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. 6:35 ang ating oras.